Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po ninyong manood, don't forget to click like and subscribe. Sa hindi pagkakaunawaan at pagkakawatak-watak ng mga namumuno sa gobyerno, taong bayan ang naiipit at ang kanilang sigaw ay Lord heal our land, reconciliation. That is the solution and not division. Vice President Sara Duterte burst her emotions once more against the President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, and House Representative Martin Romualdez. At ito nga ay gigil na gigil siya ng kanya itong ipahayag at ang emosyon niya ay nag-uumapaw sa galit at sinabi pa niya na huwag kang mag-alala sa security ko kasi nga ay may kinausap na ako na tao at sinabi ko sa kanya na pag pinatay ako'y patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. At narito nga ang maiksing video. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagtapa siya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, lubos na nakababahala at irresponsable ang pahayag ng Vice Presidente na imbes na magsulong ng pagkakaisa, nag-uudyok pa umano ng Takot at pagkakawatak-watak. Jefferson Conghun naman nanawagan sa lahat na huwag magpabudol sa umano'y diversionary tactics na ito dahil ang tunay na issue ay ang umano'y maling Ang maling paggamit nga ng pondo bilang DepEd Secretary noon, si Vice President Sara Duterte, ang pinagmulan ng lahat ng ito ang pag-iimbestiga sa kanya kung paano niya ginasta o saan napunta ang 125 million budget na sa loob lamang ng 11 araw, ito ay kanyang na-disperse. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Pinaliwanag nga niya na if may pumatay sa kanya ay may kinausap na nga siya at anya ay meron siyang death threat, ngunit ang sinasabi ng marami, umiiwas at ayaw harapin ang tunay na issue na ang iniimbestigahan sa kanya ay ang 125 million peso budget noon at ang mga mamamayay nananalangin sa dami ng dinanas ng Pilipinas. Kawawa ang mga mamamayang Pilipino, hindi pa nakakaahon sa mga kalamidad na bagyong Christine at Pepito, ay ito naman ang mga namumuno sa bansa ay walang pigil ang mga drama at suliranin na mga personal ang kanilang pinagtutuunan ng pansin at isinusulong. Malayo pa ang eleksyon ay nagbabantay na at nagsisiraan na para sa kanilang future position. Nagdarasal na lamang ang mamamayan that Lord please heal our land and have reconciliation among these leaders of our country.